Hi there! Kung ikaw ay naghahanap ng online jobs or work from home jobs ngayon sa iba't ibang websites like onlinejobs.ph at iba pa, make sure to watch this video until the end dahil magbibigay ako ng top 10 na modus or scams na maaari mong maranasan kung ikaw ay nag apply sa mga online websites. Ito ay isang paraan para magkaroon ka ng warning at the same time, maging aware ka na rin sa mga possibilities na may encounter mo. Siyempre, kung may similar experience ka, please make sure to comment that below para maging aware na rin yung iba ring nanunood out there. Let's begin! Number one scam is fake job listing or fake job posts. For example, meron kang nakitang post na data entry job, tapos ang sahod ay 20,000 to 30,000 pesos a month. Tapos, pagtingin mo sa qualifications, walang gaanong qualifications. Tapos, kapag nag-apply ka na, hihingan ka ng tinatawag nilang training fee o kaya naman ay payment para sa tinatawag nilang account verification. Make sure na hindi kayo magpapatrap sa ganitong klase ng scam. Anything na involve ang money or nanghihingi ng upfront payment, make sure to skip that and iwasan mo na. And at the same time, kung gusto mong i-verify kung legit ba yung company, i-check mo kung meron ba silang website. And syempre, i-check mo na rin yung reviews nila sa Glassdoor. And meron ding mga posts sa Reddit, check nyo na rin. And kapag nakita nyo na negative, then do not go for this kind of scam. Number two type of scam na pinaka-obvious for me is tinatawag na upfront payment scam na almost related doon sa una kong point na binigay kanina. Halimbawa, ang employer mo ay manghihingi sa iyo ng payment na 500 pesos to 2,000 pesos para sa tinatawag nilang software or para sa mga training materials daw na kailangang bayaran bago ka makapag-start sa iyong trabaho. Unang-una nating tatandaan na ang ating employer ay hindi nanghihingi ng pera or ng bayad para makapag-start kang mag-train. Sila mismo yung magpo-provide sa'yo ng mga tools at mga training materials for free. Kasi nga, 'di ba, sila nangangailangan ng iyong serbisyo. And then, syempre, huwag tayong papadala sa mga tactics nila. May mga sinasabi silang limited slot lang 'to, kaya kunin mo na, huwag kang papadala sa ganyan. Kasi usually, scam talaga yung mga nagsasabing limited slot lang 'to, bayaran mo na 500 to 2,000 para makapag-start ka na. And last point, isipin mo palagi na kapag kailangan ng payment, malamang scam yan. Ang number 3 na type ng scam ay phishing via job application forms. Ang gagawin naman dito ay meron silang isi-send sa'yo na form, either Google form man yan, tapos papa-fill outan nila yan sa'yo. Tapos may mga hihingin silang sensitive information doon. Form na yon like yung SSS number mo, yung TIN number mo, even yung bank account details mo ay hinihingi din doon. So para maiwasan to, wag ka muna magbibigay ng sensitive information kagaya niyan kapag hindi ka pa officially hired. And make sure na kapag nakakita ka ng website or nakakita ka ng link, di ba, i-open mo yan, may nakalagay na HTTPS, i-search mo kung legit ba yon or hindi. Kasi syempre, kapag hindi legit, then malamang scam yan. Number 4 ay ang mga fake agencies or fake recruiters. Okay, halimbawa nito ay may tumawag sa'yo or nag-message na, let's say, XYZ company na nagsasabing meron daw available na job abroad o kaya naman online. Pero bago kayo mag-proceed ay kailangan mong magbayad yung tinatawag nilang processing fee. So first of all, nakapagtataka naman isipin kung makakatanggap ka ng ganitong klase ng text message or email kung hindi ka naman nag-apply online or abroad. So that's a red flag already. At red flag din na kailangan pa ng tinatawag na processing fee. And at the same time, kung gusto mong i-verify kung legit ba talaga yung company na minention, ay i-check mo sa website ng POEA para ma-check mo kung talagang verified sila. And at the same time, kung talagang nag-i-exist yung naturang kumpanya. And again, kapag may payment na involved, malamang scam yan. Number 5 na kind of scam ay ang tinatawag na task scam or tinatawag na test task. Bale, papagawin ka ng isang project, let's say, papa-typein ka ng isang buong article o kaya naman pagde-designan ka ng isang logo, pero hindi ka babayaran. Tapos kapag napasa mo na yung ginawa mo, eh bigla na lang silang maglalaho, magiging unreachable na sila. And to be honest, naging experience to ng kapatid ko to the point na sa sobrang dami ng pinapagawang article sa kanya na kailangan niyang i-retype, ay nanghingi pa siya sa akin ng pabor kung natulungan ko raw siya kasi meron pa akong isang laptop
mag-setup. Tulungan ko raw siyang mag-type para mabilis kaming matapos. At buti na lang, sa sobrang dami, tinamad kami parehas. So, hindi na namin siya tinuloy. Pero more likely, ganito yung gagawin nilang scam. So, kung ganito man ang gagawin mo, dapat isang sample lang yung gagawin mo. Better yet, wag na lang, no? Tapos kung may gagawin ka mang logo, for example, lagyan mo na lang ng watermark para hindi nila magagamit kasi meron yung watermark eh. Ibig sabihin, ikaw mismo yung may gawa ng logo na yon. And yeah, para hindi na rin talaga waste of time, much better na wag mo na lang gawin. Eto ha, number 6 na type ng scam na feeling ko involved din yung kapatid ko before. Kasi mahilig siya sa mga ganyan-ganyan eh. Tinatawag nating affiliate or MLM disguised as jobs. Akala mo trabaho siya. Ang mangyayari nito ay sasabihan ka na magpo-post ka lang ng mga products online, tapos kikita ka na. Pero bago mo magawa yun, ay magbabayad ka muna at bibili ka ng products na binibenta ng company. Isipin mo yan. Ikaw yung naghahanap ng trabaho, tapos bibentahan ka ng company ng mga products. Tapos, doon ka daw kikita, ipopost mo siya online. Hindi ko nga maintindihan kung anong klaseng scam ba to, pero MLM, parang ganon. So, ang gawin mo dito is that isipin mo na kapag may babayaran ka, may ilalabas kang pera para kumita, malamang hindi yan legit na trabaho. At syempre, kapag in-offeran ka ng ganito, lagi mong tatanungin, may basic pay ba yan? Or commission-based lang ba to? Kasi malamang kung commission-based, tapos magbibigay ka pa ng upfront payment, tapos yung product pa nila na binibenta ay personally hindi mo naman magagamit. For example, yung kapatid ko dati, binentahan siya ng mga supplement, ng mga gamot, ng mga vitamins na hindi naman talaga niya ginamit, like na-expired lang talaga lahat and I think yung halaga nun is nasa 20,000 din. So, imagine that. Tapos, estudyante pa lang siya that time. Kaya, be careful with this type of scam talaga. Number 7 na type of scam ay ang tinatawag nating fake na freelance website or job portals. For example, merong kamukha na website ang onlinejobs.ph o kaya naman yung Upwork. Tapos, para makita mo yung job listing, kailangan mo munang magbayad. Ito po ay, again, dahil kailangan ng payment, fake po ito siya. And make sure na wag tayong maglalagay ng card details natin sa isang unverified na website. Let's say, sobrang ganda talaga, sobrang promising talaga ng job, tingin mo, swak na swak talaga yung skills and qualifications mo, pero kailangan mo magbayad, tapos nilagay mo yung card details mo, please don't do that kasi mahahack yung credit card mo or kung ano man debit card man yan na gamit mo. And at the same time, i-check mo muna yung website ha. I-check mo palagi yung SSL niya, pati na rin yung URL. Check mo kung legit ba yan or hindi, kung secure ba o hindi secure. Kapag may mga ganyang issue, hanapin mo rin yung mga reviews sa, let's say, Trustpilot o kaya naman sa Reddit talaga. Okay, number 8 ay ang tinatawag na identity theft via resume collection. At personally, I believe na encounter ko to. Yung tipong mag-a-apply ka, 'di ba? Tapos ipapasa mo, hihingin sa'yo lahat ng details mo including yung resume, tapos yung mga government details mo, yung ID mo and all of that. Ako talaga ginawa ko 'yan kasi akala ko talaga hard na ako. Tapos sa Telegram pa yung mode of communication namin. Tapos nung pinasa ko na sa kanya lahat-lahat ng mga requirements na hinihingi nila, nagbigay sila ng, requirements sa speed ng internet na sobrang hindi ka panipaniwala na kahit sa US walang gano'ng kabilis na internet speed, let alone pa kaya dito sa Pilipinas. Kaya do'n ko na-realize na scam siya and, ah, medyo natatakot nga ako kasi baka ginagamit yung mga personal information ko para mang-hack or mang-scam ng ibang tao out there na wala akong kamalay-malay, naghahanap lang naman ako ng trabaho that time. Kaya ikaw para maiwasan mo 'yan, 'wag ka munang magbibigay ng full information mo ng lahat ng details mo kung hindi ka pa naman hired at kung hindi verified ang employer mo. And syempre kapag initial stage pa lang ng application process, i-omit mo na muna yung mga information kung saan involved yung mga details mo like yung nga SSS number, PhilHealth number, PIN number, bank details kasi super sensitive talaga yan at pwede nilang gamitin yan against you or gamitin nila yan ng wala kang kamalay-malay. So, don't be like me na lang. Especially kapag Telegram, sabi nila yung mode of contact ninyo, naku, baka scam yan. Hindi lahat, pero as for me, feeling ko ganun siya. Number 9 na kind of scam ay ang cryptocurrency or forex jobs.
So, ang gagawin diyan ay kailangan nila for example ng crypto trading assistant o kaya naman ng investment manager na tinatawag. Pero bago ka makapag-umpisa ay kailangan mong mag-invest muna at kailangan mong mag-invest siyempre ng pera. And isipin mo palagi na kapag nanghihingi ng pera, automatic red flag 'yan. And siyempre i-check mo rin kung meron ba silang license, kung meron bang training, and yun, kapag payment ang involved, money ang involved, then it's most likely a scam. And last but not the least ay ang number 10, ang mga fake checks or kaya overpayment. Yung tipong papadalan ka ng advance payment kuno, tapos ang ipapadala sa'yo ay fake na cheque. Tapos kapag pinapalitan mo na, sasabihin na magbo-bounce yung cheque. Tapos let's say kapag naman overpayment, or sobra yung binigay sa'yo, sasabihin sa'yo na i-refund mo yung sobra. 'Di ba? Sino naman ang employer na legit na magbibigay sa'yo ng sobra ta's ipapa-refund sa'yo? And at the same time, sino naman ang employer na hindi ka pa nga nakapagtatrabaho ay magbibigay na agad ng advance payment? So, kapag may mga ganitong instances, it's most likely a scam. Alright, so those are the top 10 scams to watch out for. Make sure na kapag naka-experience kayo ng alinman sa mga 'to, mag-back out na kayo. Alright, so sana nakatulong 'tong video na 'to. Until next time, bye!